Alright, so magandang umaga. Yon, panibagong reaction na naman po tayo. Yon, General Bantag, Sasagutin Batino, natin yan mamaya. o Tiwali. With my analysis. Yan po ang panoorin natin sa kanyang background. dito sa video na Na-appoint siya na Bucor Chief ni General Macanas. September 17, Alright, 2019, so panahon ni let's go. Ito po ay para sa inyong lahat. Pinalitan niya yung si ex-Marine Captain Nicanor Fildon na dawit din sa grabing kontrobersiya dahil panahon ni Fildon na-release ang 1,900 na mga heinous crime convicts. Mga karumal-dumal na krimen, convicted sila, na-release 1,900 na mga convicts dahil lang sa good conduct time allowance. So napakalaking issue yun. Tinanggal ni Tatay Digong si Fildon, umupo si Gerard Bantag. Okay. So, bago siya naupo as Bucor Chief, ano siya? Well experienced siya pagdating sa jail management or sa correction facilities kagaya ng Bucor. Dati siyang regional director sa Mimaropa ng Bureau of Jail Management and Penology. And then, bago yan, ano siya, naging city jail warden siya sa Metro Manila, 5 cities. Okay. Una, Parañaque City Jail, Manila City Jail, Malabon City Jail, Nabotas, and Valenzuela. Okay? And sa lahat nitong 5 city jails, may mga controversy na naka-quote ng atensyon ng media, then of course ang public for various incidents, arrest, and pagkamatay ng mga inmates. Okay. Ang pinakasikat, yung Parañaque grenade explosion noong August of 2016. Okay. Parañaque City Jail Warden pa si Gerard Bantag. Sa explosion na ito, may 10 namatay na mga inmates, all are Chinese nationals. Doon nangyari yung grenade explosion sa opisina mismo ni Jail Warden Bantag. Patay yung 10 Chinese. Si Warden Bantag wounded. Okay. So after that incident, okay, gumalaw yung proseso sa hustisya. Ang korte kaso sa kanya ng 10 counts of murder. Yung pagpas lang ng 10 Chinese nationals na nasabugan ng granada sa opisina ni Warden Bantag. Later on, yung charges na murder na downgrade into homicide. Okay. So, yun po, very colorful po ang career ni Warden Bantag sa BJMP. Pagkatapos ng Parañaque incident, sumunod Manila City Riot. Okay. Ayaw ng mga inmates yung patakaran ni Warden Bantag, kaya nagkaroon ng matinding riot na nagkaroon ng 30 inmates wounded and 4 security personnel na wounded. Okay. So, yung iba pa, yung Malabon, Nabotas, Valenzuela, meron ding konti-konting incident. So, after that, si Tatay Digong naghanap ng mailalagay niya sa Bucor kasi hindi na maganda yung pamamalakad ni Fildon. So, sabi ni Tatay Digong, ganito yung statement niya, I want to get a santo, but there is none. Walang santo. I tried the military, kaya lang, walang nangyari. So, let's try itong taong ito na may experience sa jail management. Yun na yun si Bantag.
ang batikos kay Tatay Digong, nakasuhan sa korte. 10 counts of homicide. Sabi ni Tatay Digong na, ano pa naman lang, wala pa namang conviction. Hintayin natin na may conviction. Habang walang conviction, I will appoint him as Bucor. Ayan na po. Bucor na siya. So, from 2019, hanggang ito nang nangyari itong Persilapid, may mga ginawa siyang mga reforms. Okay, so dito na hati ang tambayan. Doon sa performance niya, Bucor Chief, may nagsasabi, ang ganda ng ginawa niya. Meron ding nagsasabi na hindi magandang ginawa niya. Example, itong Philippine National Police Academy, dahil sa magandang performance ni Director General Bantag as Bucor Chief, binigyan siya ng parangal noong March 3, 2022. Bago lang, nagkaroon ng testimonial parade and review sa PNP grounds. Binigyan ng parangal itong si Director General Bantag, PNPA Class 1996, member siya. So, yung award niya is siya ang first member of PNP Class 1996 na nakakuha ng 4-star rank bilang Bucor Chief. Okay? So, 4-star general. Kaya lang, gusto kong linawin, yung 4-star rank ng Bucor Chief, insignia lang yun. Hindi siya katulad ng 4-star rank ng AFP Chief of Staff at saka PNP Chief. Magkakaiba yun. Although, yung insignia nila pare-pares na 4-star. Ang tunay na ranggo ng Bucor Chief is Undersecretary. That's the rank. Yung 4-star, insignia lang yun. Gagamitin niya habang Bucor Chief siya. Pag wala na siya sa Bucor wala na siya, hindi niya madadala yung 4-star rank. Ang ranggo niya, USEC, Undersecretary. Hindi katulad sa AFP Chief of Staff, PNP Chief, career yun. Magsimula sila bilang kadete, okay? Either PMA, PNPA, o ROTC, kadeta, then i-rose from there hanggang maabot nila yung 4-star rank. Yun po ang malaking kaibahan ng 4-star general ng AFP, PNP. Iba naman dito. Kasi yung Bucor Chief, anybody can be appointed by the President. So, malaking kaibahan. Okay, so, yun. Taas na parangal yun kay Bucor Chief Bantag, yung PNPA. So, yun ang nagpapatunay na magandang performance niya sa loob. On the other way around, ito, very controversial talaga itong si Director General Bantag. Kailan ba to? November 27, 2021. Nagpatayo siya ng wall surrounding yung Bilipid compound. Dahil sa wall na yun na pinatayo niya, ang daming naapektuhan na mga residente. Hindi na sila makadaan doon. Tapos, yung movement ng mga Muntinlupa residents, naapektuhan. So, dahil doon, ang Muntinlupa LGU, dineclare nila si Bucor Chief Bantag as persona non grata. So, ganun po controversial si Director General Bantag. Plus yung mga pagpanaw ng mga high value inmates. JB Sebastian at iba pa. Yun na yung mga bati ko sa kanya. Anyway, ang reaction ko ganito. Time will come. Majudge siya. Sa ngayon, wala pa masyado. Hintayin natin ang resulta ng investigation. Okay, yung dalawang issue ang na-erase against kay Bucor Chief Bantag. Number 1, yung corruption charges
na yung binabatikos ni Percy Lapid na meron siyang mansion, ang daming sakyanan, ang daming niyang wealth na na-accumulate mula nung nag-Bucor chief siya. Ako, personal analysis ko, mahina yung ebidensya. Kasi yung mga sakyanan na yan, pag may-ari ng Bucor. Yung ibang sakyanan, mga kapitbahay, mga ilan-ilan, isa o dalawa ba, yung personal niyang sakyanan. Which na normal, matagal naman siya sa government service, makabili pa rin yung sakyanan. Okay. So, yung mansion, plano pa lang, wala naman siyang ano. Ito ang napabilib ako kay Bucor Chief Bantag. Yung voluntary siya, willing siya na mag-undergo ng lifestyle check. Bibihira yung mga taong ganyan, yung willing. But open siya. Dito ko na nakita yung, kasi Cordilleran si Bucor Chief Bantag, isa siyang Igorot. Ayan ang kultura ng mga kapatid nating Igorot, yung inayan. Ano yung inayan? Sa mga hindi nakakaano ng inayan. Yung inayan is a culture of the Cordilleran to do good to their fellow men. Likas na matulungin, likas na mabubuti, honest ang mga Cordilleran sa aking experience. Kung gagawa sila ng masama, that's anti-culture. It will bring down their culture, their tribe. Kaya, sa aking experience, karamihan ng mga Igorot, Cordilleran are good people, honest, hardworking, maaasahan. So, with this, okay, kung charges sa corruption, ang analysis ko, matino si Director General Bantag. Akin lang yun. I don't know sa inyo. Pagdating naman sa Lapid case, kung involved ba siya o hindi, wala pa akong say niyan. Kasi, there are 160 persons of interest. Isa lang siya. So, kung mastermind siya o hindi, it's too early to judge. Let justice takes its course. Yung due process ba? Hintayin natin ang further investigation at kung malaman na involved siya, hindi siya matino. But sa ngayon, wala pa. Presumed innocent pa rin siya ngayon pagdating sa usapin kung kasama ba siya sa Lapid case na mastermind. Ang unang magandang development sa kaso ng Lapid case is yung nagsama na ngayon ang puwersa ng NBI at PNP sa pag-i-investigate. That's very good. Kasi kasabihan nga, two heads are better than one.